maraming salamat po. Yun na talaga yung confirmation, ano? Mabuti na lang ikaw yung nag-intro sa akin. Pero maraming salamat po. Sige po, lahat po tayo yumuko, tayo manalangin. Panginoon, unang-una, maraming salamat po lagi, Panginoon, dahil meron kaming pagkakataon na ganito, nagkakatipon ang iyong mga anak, ang iyong mga lingkod para magpira-piraso ng iyong salita, mag-aral, Panginoon, at mas lalo pa, Panginoon, ma-equip, Lord God, at malaman namin, Panginoon, yung aming pwedeng gawin at maaaring gawin, Panginoon, lalo na sa panahon na ito na ginagawa mo, Panginoon, sa Jesus the Gospel Church Global Paranaque, Panginoon. Maraming salamat po, Panginoon, nawa ang bawat isa, Panginoon, simula sa akin, Panginoon, hanggang sa bawat isang narito, hanggang, Panginoon, sa mga nanonood, nakikinig, Panginoon, sa online, Lord God, ay makatch, Panginoon, yung mensahe mo, Lord God. At Lord, itago mo lamang po ako sa iyong likuran, Panginoon, makita, Panginoon, at marinig ay ang iyong boses, Panginoon. Salamat po. Ito po ang aking dalangin sa banal na pangalan ni Jesus. Amen and amen. Praise God. Malakas na palakpak sa Panginoon. Ayan, sige po tayo makakaupo na. Grabe yung intro. Kanina kinakabahan ako. Masala akong kinabahan sa mga intro ni Pastora Jeremy. Grabe. Pero totoo po kasi talaga yon. Parang ang lagi kasing nagiging parang pakilala sa akin. Parang ako yung counterpart ni Pastora Jeremy. Kung merong Pastora Jeremy dito sa Paranaque ay ganun na ganun po. Kaya pasensya na po kung may mga nangungulit po sa inyo ngayong Ate Dorica, kung nakapaglinis na po kayo, kung, kung nasan na po yung ganito, pasensya na po kasi ay napag-aanhan lang, napagkakatiwalaan lang po ng ganitong mga bagay. But alam niyo po, isa po sa mga, pwede na po ba ako magsimula? Ayan. May bago. Tama ba? May bago. Ako po si Sister Dorica Ann Pilionar Tiope. Asawa ko po ang Pastor Benerson. At ang senior pastor po ng ating Jesus the Gospel Church Global Paranaque is our senior pastor Bani Bus Ramos po. Ayan. At wala lang po siya ngayon kasi meron po siyang kailangang i-meet na mga tao. Mayroon po siyang meeting at talagang ako po ang binili na niyang magmensahe po sa gabing ito, and I'm very privileged to share this kasi alam niyo po itong i-share ko, this is very personal sa akin kasi isa po ito sa mga verses na talagang mineditate ko at pinuso ko nung gusto kong maglingkod sa Panginoon. Kasi alam niyo po, isa po sa mga, actually hindi isa kundi yung pinaka-heart ko nung ako po ay nagsisimula, gusto ko lang makapaglingkod sa kahit anong paraan na pwede akong gamitin ng Diyos o ng lingkod ng Diyos as long as makapaglingkod ako. Kaya isa po sa mga unang mga naging trabaho ko sa church ay maglinis ng altar, maglaba ng kurtina, maglaba ng mga basahan, carpet, ayan, mag-align ng upuan. Kaya kapag hindi talaga naka-align ng upuan, alam ko, hindi ako nag-ayos nun. Ganun. At sa kahit anong paraan, mag-assist ng children, na isa sa mga ayaw kong ministry. Kasi very nung ako'y hindi pa malalim sa Panginoon, hindi ako pasensyosa. Salamat kapatid sa salitang iyon. Talagang very short-tempered ako. Kung nangungurot po ako ng bata talaga. Pero salamat sa Panginoon kasi talagang na-born again po ako. Ayan, na-born again po talaga ako. Kung alam nyo lang po, nako, talaga naman, tumataas ang kilay ko talaga. Pag hindi kasumunod sa akin, talaga tumataas ang kilay ko. Ganun po ako. But salamat dahil ang Panginoon ay binago po ako. Natagpuan ako ng Panginoon na talagang walang direksyon ang buhay. Alam nyo po, I came from a broken family at lumaki ako ng talagang wala. Kaya ang isa sa mga heart ko at ang pinakapinuso ko talaga kasi ang bait ng Panginoon sa akin. Sobra. Kaya nangako ako sa Panginoon talaga. Sabi ko, Panginoon, actually ito nga ang word ko nung na-born again po ako, nakilala ko siya. Nung nalaman kong niligtas niya ako sa mga kasalanan, naligtas ako, namatay si Jesus Christ para sa akin. Ang word ko talaga, ay pwede na akong mamatay pala. Ganon. Totoo. Ganyan ka rin ba? Ganyan rin po ba tayo nung nakilala natin ng Panginoon na ako po talaga, sinabi ko talaga, ay pwede na akong mamatay.
Kasi ligtas na ako eh. Kaso lang hindi. Sabi mo nga sa katabi mo kasi may purpose ka pa. Amen. Sinabi ko talaga, ay, pwede na akong mamatay. Kasi ayoko nang magkamali. Yun ang ano ko eh, kasi pagbago kang pagbago kang kilala sa Panginoon. But I made a promise, I made a covenant to the Lord. Sabi ko, Lord, kahit saang pamamaraan ng paglilingkod, gamitin mo lang ako. I'm willing to serve you with all my heart, with all my strength. Ayan, kaya hanggang sa pagbukas po ng pintuan ng church po namin, bago po ako umalis ng Taguig, hanggang sa pagsirado naman talaga ng pintuan ng church, ay naroon po ako. I'm very hands-on dahil, alam niyo po, I'm under the leadership of Pastora Lani po ng ating Jesus the Gospel Taguig. She's a very hands-on pastor. Kaya nakuha ko po yung, nakita at nakuha ko po yung ganong espiritu ng paglilingkod sa kanya. At ngayon po, kasi we're now in a transition at lahat ngayon ay bukas ang paglilingkod. Bukas sa paglilingkod. Hello. Halos lahat naman dito leaders, no, and workers. At alam niyo ang hirap kasing gumalaw o ang hirap gumawa ng isang bagay nang ikaw lang mag-isa. Tama po ba? Ang hirap gumawa, kasi sa totoo lang, ang sarap pag meron kang kasama. Tama ba? Pag naglilinis ka, tama ba mga nanay? Pag nagluluto ka, kita-kita ko sa mga nanay. Ma, bakit ikaw lang naguhugas dyan? Kasi pero sa totoo lang po, ang sarap gumawa, lalo na po yung pinapagawa ng Panginoon na meron kang katuwang. Tama ba? Hello? Ayaw mong nag-iisa ka. At the same time, sabi ng Biblia, 2 is better than 1. Kasi higit ang nagagawa pag marami. Hello? So you need a team. Amen? At alam niyo po, kahit po sa Biblia, kahit nung binild ang ark or yung Noah's ark, si Noah hindi mag-isa. Meron siyang pamilya na tumulong sa kanya. Kahit si Nehemiah nung nirebuild niya yung wall of Jerusalem, hindi siya mag-isa. Actually, ang kasama niya halos community. Ang kasama niya nung nirebuild niya yung wall of Jerusalem. And you know what? Even Jesus himself, nag-handpick, namili, pinuntahan yung bubuo doon sa mga disciples niya. Na kung tutuusin, sabi ko nga, si Jesus na yun Na kung pwede nga, utusan ng anghel, pwede. But Jesus himself, he made a team. Nagkuha siya, he picked, specific persons, people, to be in his team. Kasi may mission. Kasi may pinapagawa ang Diyos. Amen? And I believe, alam niyo po, dito sa church natin, merong vision, merong bagay, at itong bagay na to, hindi po ito basta maliit, kundi malaking bagay, and I believe, naririnig po natin ito, lalo ng mga workers na lagi pong nakakasama sa discipleship. Ang ganda ng vision na ipinapagawa at ipapagawa ng Diyos sa pastor. Kaso lang itong malungkot. Walang team. Ang hirap mag-pick ng team. Hello? Amen? Tanungin mo nga yung katabi mo, willing ka ba? Amen? Alam niyo po, my title for tonight is, Who may stand or who may help along with the pastor's burden? Kasi meron pong burden. Pag narinig natin burden, ang bigat niyan. Pero totoo naman kasi talaga, mabigat po ang gawain na ibinibigay po ng Diyos sa pastor. Kaya kailangan po ng pastor ng katuwang. Sabi mo nga sa katabi mo, katuwang. Amen? Alam niyo po itong word na katuwang na to, isa sa mga word na lagi kong naririnig sa pastor ko, Pastora Lani. Kasi I'm a full-time po, bago po ako umalis po ng JTG Taguig, I'm a full-time po for how many years?
At nakita ko po yung talagang pangangailangan ng pastor or ng church ng mga manggagawa. Kaya sabi ko, pag naririnig ko before, nung hindi pa ako nagfa-full-time, pag naririnig ko yung word na full-time, katuwang, iba yung sa heart ko, parang tinatanggihan ko siya, sabi ko, hindi, emotion ko lang to. Emotion ko lang to. Kasi lagi kong iniisip, naku, college graduate ako. Pinaaral ako ng mga kapatid ko, pinagtapos ako ng mga kapatid ko, tapos ang ganda-ganda pa ng course ko because graduate po ako ng Bachelor of Science in Criminology. So, parang sabi ko, ang taas ng expectation sa akin. And then all of a sudden, talagang kinausap po ako ng Panginoon at the same time, talagang nag-covenant ako sa Panginoon that, Lord, magpo-full time po ako. At kasi nakita ko po talaga yung na pangangailangan ng church at lalo na po ng lingkod ng Diyos na mga manggagawa ng mga tao na makikisama o sasama sa Kanya sa burden. Amen? Kasi po ang gawain po ng church ay malaki. Sabi mo sa katabi mo, malaki. Amen? Ang title ko po, Who may stand or help along with the pastor's burden? Sino ang maaaring tumayo o tumulong kasama sa pasanin o ng pasanin ng pastor? Gusto ko pong basahin in Numbers chapter 11. Magbasa po tayo ng verse. This is my main verse. At iikot lang po dito yung aking mga puntos. Mabilis lang din po akong mangaral. Sana. Ayan, handa na po ba tayo? In Numbers chapter 11, beginning verse 4. Ito yung panahon na wala na ang Israelites sa Egypt. Naglalakbay na po sila papunta sa Promised Land. Along with Pastor Moses. Sino po nakakilala kay Moses? Kay Moises. Ayan, taas ang kamay mo. Kasi baka mamaya, marami-rami naman. Okay. Sabi po dyan, beginning verse 4 ng chapter 11 ng Numbers, ang mga nakisama sa paglalakbay ng mga Israelita ay labis ng nananabik sa dati nilang pagkain at nagaya sa kanila. Tama ba? Ang mga nakisama sa paglalakbay ng mga Israelita ay labis ng nananabik sa dati nilang pagkain at nagaya sa kanila ang mga Israelita. Kaya nagreklamo na naman sila. Ang sabi nila, kailan ba tayo makatitikim ng masarap na pagkain? Ayan. Mabuti pa sa Ehipto. Doon isang hingi lamang namin ay mayroong agad silang isda, pipino, pakwan, sibuyas at bawang. Dito naman, walang makain kundi mana. Pag sinabi kasing mana, alam niyo po, pagkain hindi nila kilala. Ayan. Verse 7, ang mana ay kamukha ng buto, ng kulantro, at kakulay ng bidelyo. Ito ang laging pinupulot ng mga tao, ginigiling o binabayo. Kung luto, sinsarap ito ng tinapay na niluto sa langis. Ito'y kasama ng hamog na bumabagsak kung gabi. Grabe, no? Nagrereklamo pa sila niyan. Okay? Bumabagsak. Tayo kahit anong, Lord, wala nang bumabagsak sa atin, no? Pero nung time kasing ito, talagang very complainer o nagko-complain po talaga ang mga Israelites. Verse 10, hindi kaila kay Moises, kay Pastor Moses o Pastor Moises, sabi niya, hindi kaila kay Moises ang iyakan ng lahat ng sambahayan na nakatayo sa pintuan ng kani-kanilang tolda. Nagalit ng labis ang Diyos. Kaya nabalisa si Moises. Itananong ni Moises kay Yahweh, bakit ninyo ako isinuong sa ganitong kalaking pasanin? Sabi ng Pastor Moses, bakit mo ako isinuong sa ganitong napakalaking pasanin? Yung mga taong to, reklamador. Kasi si Moises from a royal eh. Nalala ko, last month nanood ako ng Testament of Moses. He's from royalty. Tapos bigla-bigla tinawag siya ng Diyos to lead the Israelites from Egypt to the Promised Land. Samantalang siya yung, ang ganda ng kalalagayan, prinsipe. Wow!
Tapos itong mga taong to, inalis na nga doon, nagrereklamo pa. Sabi mo nga sa katabi mo, rereklamo pa. Amen? Nasaan na tayo? Ayan. Verse 11, itinanong ni Moises kay Yahweh, bakit ninyo ako isinuong sa ganito kalaking pasanin? Bakit ninyo ako ginaganito? May nagawa ba akong laban sa inyo? Grabe na, nagpagtatanong ni Moises. Ako ba ang nagsilang sa kanila? Sila ba'y aalagaan ko tulad ng pag-aalaga ng ina sa kanyang anak? Hanggang sa lupaing ipinangako ninyo sa aming mga ninuno? Ayaw nila akong tigilan sa kahihingi ng karne. Ano bang karne yan? Grabe naman, no? Saan ako kukuha ng karne para sa ganitong karaming tao? Grabe. Naku, pag dumating na ang vision ng Pastor Bus ngayon, ilang service tayo? 3 hanggang 4. Tapos sa 3 hanggang 4 na yon, tigpo 400. Okay, tigti 300. Wow! Alam niyo, sa totoo lang po, kasi ako po, nakitang-kita ko po, grabe mag-vision, grabe mag-faith ang mga pastor. Alam niyo po, pag nakita niyo po ang church po ngayon ng Taguig, nasa loob po yun ng warehouse. At yung warehouse po yun, nung natagpuan po, nung tiningnan po namin, apakapangit talaga. Ang kapal ng alikabok, sobra. Tapos pagpunta namin doon, sabi ng Pastora Lani, ilan lang kami, mga 7 lang yata kami, mga leaders niya, ganyan. Siyempre ako, kikinig kasi leader, take note din ako para lahat ng sabihin niya mapangyari. Ang word niyo, dito yung room ng mga kids, ganyan. Ito yung altar natin. Ang dumi nito ang dumi nito. Ganyan. Okay po, Pastora. Sulat, ganyan. Tapos nag-iisip na ako, paano kaya mangyayari to? Ganyan. Tapos, ito pinaka-main door natin. Tapos susulat pa yan. Mahilig kasi siya sa mag-drawing. Yan. Ito yung natin. Dito yung pintuan, ito yung altar. Tapos alam mo ang ending ko? Nang tinitingnan ko siya, sabi ko, paano kaya mangyayari yun? Parang ako pa lang, nagsasalita pa lang siyang napapagod na ako. Sabi ko, parang nakakapagod naman yun. Hanggang sa maglinis, kasama namin siya maglinis. Nangitim-ngitim na yung mga paa namin, ilong namin. Grabe pag nagbigay ang Diyos sa lingkod ng Diyos ng gawain. Ang laki. Sabi mo sa katabi mo, malaki. Amen? Sabi niya, ayaw nila akong tigilan sa kahihingi ng karne. Saan ako kukuha ng karne para sa ganitong karaming tao? Verse 14, hindi ko sila kayang alagaang mag-isa. Nandyan ba? Hindi ko sila kayang alagaang mag-isa. Sabi niya, napakabigat ng pasaning ito para sa akin. Yung pong vision, ibinigay po ng Diyos sa ating pastor, ay hindi niya po kayang mag-isa. Sabi mo nga sa katabi mo, hindi niya kayang mag-isa. At Dorica, kahit pastor na siya, opo, hindi. Hindi niya kaya. Kasi hindi naman siya superhero. Hindi siya Superman o sino man. Tao lang din siya. Yun nga lang talaga, siya ang inilagay ng Diyos to lead us. Siya ang inilagay ng Diyos para kausapin ng Diyos, para sa kung anong ipapagawa ng Diyos sa church. Kaya kailangan niya ng katuwang, kailangan niya ng katulong, nagagawa. Sabi mo sa katabi mo, gagawa. Bakit gagawa? Kasi maaaring, alam niyo po minsan, may mga opo, pastor. Opo, pastor. Pero pag sinabi na magkaroon ng, sa ganito pong araw, meron po tayong hindi po ako niyan available pala. Wala na. Amen. Sabi niya, hindi ko sila kayang alagaang mag-isa. Napakalaki ng gawaing ito para sa akin. Sabi ng Diyos, kung ganito, sabi niya, kung ganito rin lamang ang gagawin niyo sa akin, mabuti pa mamatay na ako ngayon din kaysa maghirap ng matagal. Wow. Sa sobrang hindi niya kaya, hiniling niya, kung ganito lang din, Lord, patayin mo na ako. Ngayon din. Hindi naman pwedeng ganun.
Naku, yung pastor natin may 2 anak. Napakagandang asawa. Amen. Hello. Kaya din siguro maraming pastor talaga nagkakasakit. Amen. Pumapanaw at hindi na talaga makayanan sa paglilingkod dahil maaari lang naman po ay kulang o walang talagang totoong tumutulong. At sana po sa atin ay tayo na po yung unang magkaroon ng heart na, Panginoon, bigyan mo ako ng pusong gusto kong tulungan ng aking pastor. Gusto kong tumulong sa church. Amen? Sabi dito ng Panginoon, verse 16, dahil dito, sinabi ni Yahweh kay Moises, pumili ka. Sabi mo sa katabi mo, pumili. Sino ang pumili? Si Moises. Hindi ikaw. Amen? Sabi niya, pumili ka ng 70 matatanda sa Israel. Ay, Ate Dorica, matatanda lang pala yan eh. Mga youth, hindi kami dyan, Ate Dorica. No. Ha? Hindi. Don't spare yourself. Sabi niya dito, pumili ka ng 70 matatanda sa Israel. Yaong mga kinikilalang pinuno sa kanilang lipi at isama mo sa toldang tipanan. Verse 17, pagdating ninyo roon, bababa ako at makikipag-usap sa inyo, babahaginan ko sila ng espiritong ibinigay ko sa iyo upang makatulong mo sila. Pwede bang malakas na palakpak sa Panginoon? Dito na po ako magsisimula. Sino yung pwedeng o sino yung mga maaaring maging katuwang ng Diyos? O maging katuwang ng pastor sa kanyang pasanin o sa pasanin ng pastor? Unang-una po, sabi doon ng verse 16, pumili ka ng 70 matatandang sa Israel, yaong kinikilalang pinuno ng kanilang lipi. Una, known to their leadership. Ay, Ate Dorica, hindi po ako leader. Hindi ako leader ng church na ito. Alam niyo po, nung nag-lead po ako sa mga kabataan, sa singles, nag-lead po tayo ng house church. Ang word ko nga sa Pastora Lani nung isa sa mga pinahandle niya sa akin ay ang youth. At alam niyo po, honestly speaking, ayoko po ng kabataan. Yung asawa ko nagli-lead ng youth, no? Pero ako po talaga sa totoo lang. Noon pa naman po yun. Patawarin niyo po ako. Ayoko po talaga ng youth. Bakit? Ayoko ng maarte. Kasi maarte ako eh. Ayoko ng opo, di ba? Pag ikaw maarte, ayoko nang may mas maarte sa'yo. Totoo lang. Mabuti na lang talaga tayo. Ay, nako, binago ng Panginoon talaga. Salamat. Hinambol tayo ng Panginoon. Totoo po yun. Ayoko ng youth kasi maarte itong mga to, maiingay itong mga to. Parang ayoko talaga. Pero alam niyo po, nung binigay po sa akin ng Pastora Lani, bigla-bigla na ikaw ang pinipili kong mag-lead ng mga youth. Sa ang word ko nga lagi, ang patotoo ko po lagi, kung pwede ko lang tanggihan, tatanggihan ko. Kasi pwede naman eh. Kaso lang, babalik ako dun sa pinangako ko sa Diyos na Lord, kahit saang paraan ng paglilingkod, gamitin mo lang ako. Kaya syempre magpa-humble ka ulit. Youth. Tapos isa sa mga, ang unang-unang sinabi niya sa akin, kasi sabi ko, Pastora, wala po akong ang word ko is 0% ako when it comes to leadership. Wala. Lalo na paglilid ng tao. Kasi ang gusto ko lang po, ako yung sumusunod. I'm the follower. Kasi wala akong iisipin eh. Ang tinitingnan ko lang, anong iutos sa akin, anong instruct sa akin, gagawin ko. Okay tayo dyan. Pero yung kapag may sumusunod na sa akin, kasi iba po kapag may tumitingin sa'yo eh. Ayusin mo talaga yung sarili mo. Ayoko ng ganon. Pero ang isa sa mga word na sinabi sa akin ng Pastora Lani, mahalin mo lang sila. Wow, ang dami naman nun. Sabi ko, yung isa pa dun, pasaway. Diba? Parang si Pastor Moises na nagrereklamo, Lord. Pero kasi talagang ganun eh. Amen? Ikaw yung napili ng pastor eh. Sabi niya, pumili ka. Amen? Known to their leadership. Ito ko wala akong background sa leadership. Pero leader ka ng tahanan. You know, Father Abraham,
bago siya naging father of all nation, pag tiningnan niyo po sa Genesis 18, pa-flash nga po kung nandyan po. Genesis 18 to 19. Bago naging father of all nations si Father Abraham o si Abraham, naging leader muna siya sa loob ng tahanan niya. Ay, wala pa pala. Sige. Sige, magbukas na lang tayo. Genesis chapter 18. Ayan na po. Ayan. Sabi, pinili ko si Abraham upang ituro niya sa kanyang lahi na sumunod sa aking mga utos sa pamamagitan ng paggawa ng matuwid at pagpapairal ng katotohanan, ng katarungan. Kapag nangyari iyon, inuna muna niya sa tahanan, di ba? Kapag nangyari iyon, tutuparin ko ang aking pangako sa kanya. Kasi ang pangako sa kanya, sa verse 18, doon tayo sa verse 18, yan. Sapagkat pinili ko siya upang maging ama ng isang malaki at makapangyarihang bansa. Yan ang pangako ni Yahweh kay Abraham. Pero bago yon, sabi niya, ituro, ipairal sa kanyang lahi ang utos ng Diyos. At doon, gagawin ko ang pangako ko kay Abraham. Amen. Kaya huwag mo sabihin na, simpleng tatay lang ako eh. Diba? No. Amen. Pag ikaw ang pinili, pinili ako ng pastoralan, sabi ko, wala po akong, Pero siguro, at maaari, nakita niya yung potensyal. Amen. Kasi ang pastor, overseer yan eh. Ako, hindi ko nakikita ang potensyal mo. Pero iba ang pagtingin ng isang pastor. Amen. Kaya huwag kang magugulat. Sabi mo sa katabi mo, huwag kang magulat. Amen. Pero, naisin natin na maging parte ng team. Amen? Maging parte at maging katuwang po talaga ng pastor sa kanyang mga pasanin. Amen? Nanay, trabaho. Nagtatrabaho. Wala akong ibang ginawa kundi trabaho ng trabaho. Pero grabe yung work ethics mo. Ano yung work ethics? May nakausap ako, malapit na kaibigan sa amin. Mabubulgar na. May company kasi, nandun sa company nila, ang HR doon ay galing sa isang malaking company. So, doon sa malaking company na pinanggalingan niya, nag-i-influence siya ng mga dati niyang katrabaho na baka gusto mo dito magtrabaho. Kasi yung mismong HR na yon ay HR or nagtrabaho sa malaking company at she knows yung work ethics ng mga empleyado doon. Pag sinabing trabaho, trabaho talaga. Amen. Hindi mo pwedeng sabihin na, wala naman po akong kapasidad na maging leader. Pero grabe yung work ethics mo. Pag sinabing trabaho sa'yo, trabaho talaga. Amen? Estudyante. Diba? Grabe ka mag-aral. Sana all. Diba? Amen? Yung mga estudyante natin dyan na pagkagwapo-gwapo at pagkaganda-ganda. Amen? Sabihin mo nga sa katabi mo, ikaw yun. At alam niyo po, naniniwala ako, lahat ng nasa leadership or known to their leadership is once a follower. A good follower. Amen? Wala pong dumating sa paglilid nang hindi naging follower muna. Amen? Tagasunod. Sa totoo lang. Kaya talagang kung nais talaga nating, alam mo yun, magkaroon talaga ng willingness at desire to be part at makasama po talagang maglingkod, maging katuwang po sa mga pasaning ito ng pastor. Hello, maging sunod lang tayo. Amen. Huwag mo lang isipin, parang layo namang mangyari ng sinasabi niya. Parang hirap naman. Mahirap po talaga. Kaya nga humahingi siya ng tulong. Amen. Si Pastor Moises. Hello. Amen. At pangalawa, sabi mo sa katabi mo, pangalawa na to. 3 lang naman po to. Sino po nandito nung last Sunday? Taas ang kamay. Yung isa sa mga puntos na binigay ni Pastor Bus doon, sabi niya, willing to get involved. Amen. Be the right person in the right season. Dapat
you involve. Willing to get involved. Ang number 2, ito naman po ang sa akin lang naman po. Sabi diyan, willing to go along with his or her pastor. Handang sumama sa kanyang pastor. Ayun, naku, saan kaya papunta si pastor? Naku, papunta siya ng kainan. Sama ako dyan. Willing na willing. Basketball, sabi ni Kuya Dave. Ay, hindi lang yon. Pagpahirapan, sama ka. Hello, involved ka pa rin. Pag masaya, parang sarap sumama kay pastor eh. Sarap, wow. Pero pagpahirapan, sino pong sasama po sa evangelism, saan po ba yung mga mahirap-hirap na lugar dito sa Parañaque? Hindi pa po ako masyadong familiar sa Parañaque, pasensya na po ako. Pag Taguig, naku, pag sinabi niyo pong Taguig, alam na alam ko yan. Sa amin, Maharlika. Kasi ang Maharlika sa amin is Muslim area. Sa amin. Parang hindi pa po namin napapasok yon kasi talagang Musliman yun eh. Pag iniisip talaga namin, Muslim po kasi, Muslim area. Pag sinabi mong Taguig or Maharlika, sa Taguig ay talagang parang kailangan namin magsukbit ng ano dun eh, no? Anyway, amen. Sino pong last Sunday no, nag-challenge ang pastor, 'di ba? Sino pong willing na magtumulong mag-finance ng ating aircon, mga speakers, mga ayan. Sama ka din doon. Kasi sabi niya sa verse 16, pumili ka ng 70 matatanda sa yaong kinikilalang pinuno ng kanilang lipi at isama mo sa toldang tipanan. Sasama talaga. Gustong sumama. Sabi mo sa katabi mo, tanungin mo nga, gusto mo bang sumama? Amen? Kasi pag hindi ka po sumama, naku po, maiiwan ka po. Maiiwan po tayo. Sabi nga ng Pastor Bruce, nung nag-challenge siya sa amin sa discipleship, wala, makikita mo lang, ay marami ng bago, may bago na palang speaker, may bago na wow, grabe, ang dami na palang aircon, ang lamig na pala dito. Pero hindi ka naging bahagi doon kasi hindi ka sumama. Hello, let's be willing to go along with our pastor. Amen? Yung makiupo ka lang, makipagkwentuhan, alamin mo yung mga burden niya. Hello. At alam niyo po, isa po yun sa ginawa ko sa aking Pastora Lani, sa Taguig po. Kasi nung una po talaga, alam mo yun, lalo na kapag kapag college graduate ka, meron kang minsan parang pride, di ba? At noon, pag tinutusan niya ako, actually napakasimple lang naman ng mga instruction. Kasi ang Pastora Lani, pag nag-instruct siya detailed, na maiintindihan mo talaga. Pero pag ako, nag-execute nun, sabi ko, parang may mali. Tapos pag present ko sa kanya, hindi ganito yun. Sabi ko, saan ako nagkamali? Ang nangyayari pala, ang ginagawa ko, meron siyang instruction, pero dahil nga meron akong alam, yung alam kong ginagawa ko. Sabi ko, pastora, kasi ganito po yung ginawa ko. Ginawa ko. Hindi ko ginawa yung sinabi niya. Kaya ang ending, mali ito. Sabi ko, Kaya naiinis ako sa sarili ko, ano ba yan? Parang, ang word ko, parang napakahina naman ng ano ba naman to? College graduate, parang nakakahiya naman ako. Amen. Kaya ang ginawa ko noon, una nag-pray po talaga ako. Talagang, alam niyo po yung tenga ko, totoo po ito, yung tenga ko nililay hands ko. Nililay hands ko po talaga kasi yun sabi sa akin ng pastoral, kasi every time ng laging mali talaga, ng mga unang year na nag-a-assist ako sa kanya, tumutulong ako sa kanya. Sabi niya sa akin, i-pray mo kaya yung tenga mo. Parang weirdo naman, no? Parang, pwede ba yun? Pero totoo po, I lay hands my ears. Sabi ko, Lord, bigyan mo ko ng tenga talagang marunong makinig. Sa pastor.
yung bawat detalye, maintindihan ko, maintindihan ko siya spiritual, in a spiritual way. Totoo po yun. At alam nyo, kakapakinig ko sa kanya, kakakuha nung burden niya, kakasama sa kanya. Minsan pinupuntahan ko po siya sa bahay nila. Just to have fellowship with her. Wala naman kami pinag-usapan na ministry or ano pa man. Pumupunta lang ako sa bahay na lang, kapag kwentuhan, fellowship, tawanan, ayan, kakain, ayun, sarap, di ba? Kakain, gano'n. Hanggang sa nakukuha ko yung puso niya. Naiintindihan ko yung vision na ibinibigay sa kanya ng Panginoon. At alam niyo po, kakadikit sa kanya, kakasama ko sa kanya. And because I have the willingness to serve the Lord, dumating sa punto na napag-isipan ako na ako yung paborito, yung ganyan. Ako yung laging gustong kasama ng pastor. Pero later on, explain niya, kasi si Dorica yung nandyan. Si Dorica kasi yung nagre-response. Si Dorica kasi yung nakikinig. Si Dorica kasi yung willing. Sabi ko, ay, ganun na pala yung naging puso ko, kakasunod sa kanya. Amen. Kakapakinig sa kanya. Kaya minsan, isang sabi niya lang, alam ko na. Pag meron akong nakitang pinagsasabihan niya, lalapitan ko yung taong yon. Sabi ko, be, kasi ganito yon. Explain ko sa'yo. Kasi didetal. Okay, te. Ganon. So, kakasunod at kakasama ko sa pastor. Amen. Later on, alam mo, pag merong mga gawain, sa akin niya sasabihin, nak, meron tayong ganito, meron tayong bubuksan na house church sa ganito. Alam ko na yon. Maghahagilap na ako ng driver, maghahagilap na ako ng gitarista, song leader. Amen. Kasi alam ko na. Amen. Parang ang Pastora Jerani, pag may sinabi sa kanya, siya na maghahagilap ng tao. Kaya siya ginawa niya yung inaaral niya lahat. Kasi, minsan nga, alam niyo, minsan nakakalungkot, ito lang, I'm just being true, We're blessed kasi we have Pastora Jerani that can do everything. Halos, tumugtog ng gitara, tumugtog ng bass, parang saya natin siyang makita, no? Ako personally, tutuwa talaga ako, eh. Pero sabi ko, asan yung iba? Samantalang marami namang pwede. Kaso lang, alam nyo, walang puso. Walang gustong maging katuwang. Amen? Lalo na po sa season natin ngayon, ang ganda po ng mga gagawin ng Diyos sa ating church. Amen? Huwag kang papayag na hindi ka kasama. Sabi mo nga sa katabi mo, huwag kang papayag na hindi ka kasama doon. Amen? Yung uupo ka na lang? No. Sabi mo nga sa katabi mo, huwag kang papayag. Yung taga-upo ka na lang? No. Hindi, Ate Dorica, taga-intercede ako. Okay naman yun. Walang problema po kasi meron po talagang intercessor sa church. Pero kung meron ka namang pwedeng maiambag, hello, pwede ka namang merong ibigay, itulong, para makahinga or makatulong sa pasanin ng pastor, why not? Amen? Hello? Pag Sunday, nagpapakain po tayo ng mga workers dyan. Ilang workers ang pinapakain natin, Mama? Ilan? 40 plus. Ayan. Sa ngayon po, ang Pastor Bus halos lagi ang nag-aano, no? Pero alam nyo, kung ikaw nabiburden ka, ay magdadala ako ng, ano bang pwede kong dalhin? Magdala ako ng pandesal. Magdala ako ng pansit. Wow. Magdala ako ng tosino, itlog. Pakatulong man lang. Amen. Hello, walang halos nag-aayos ng upuan. Ako na po. Kahit babae, kahit lalaki, walang nagmamap. Makita mo, alam niyo po, hanggang meron ka nakikitang pwedeng itulong, sabihin mo sa katabi mo, pwede. Amen, di po tayo naglilimita sa pwedeng tumulong. Mas maganda nga, marami. Ito nga, 70. Dami, no? Tayo, ilan lang tayo? Amen ba? 70 ang pinili. Sabi mo sa katabi mo, 70. Hindi 70 ang edad, ha? Pero kung 70 ang edad at meron pa,
Sabi mo sa katabi mo, pwede. Amen? Sabi ng mga nanay, hindi, parang hindi na pwede. No, hanggat buhay ka. Sabi mo sa katabi mo, lalo na kung feeling yan may edad na siya, hanggat buhay ka pa, pwede pang maglingkod. Amen? Pag wala na tayong hininga, dun na lang talaga. Amen? Pangatlo, ayan, tapos na po ako. Pangatlo, you or we must have the same spirit with our pastor. Amen? We or you must have the same spirit with our pastor that God placed in them. Dapat tayong magkaroon ng parehong espiritu sa ating pastor na inilagay ng Diyos sa kanila. Kasi yung espiritu naman na yun, na ibinigay sa pastor mo, galing naman yun sa Diyos. Amen? Sabi ng verse 17, pagdating ninyo roon, bababa ako at makikipag-usap sa iyo. Isipin mo, ito kasama ni Pastor Moses yung kanyang 70 elders, mga leaders na yon, 70 leaders sa tabernacle. Okay? Pero, bababa doon si Lord, si Yahweh, pero kakausapin lang si Moises. Amen? At sabi niya, the same spirit that is in you, yung ilalagay ko sa kanya. Why same spirit? Sabi niya dyan, bakit same spirit ng pastor? Sabi niya, upang makatulong mo sila. Kasi totoo naman, ang hirap na ang dami nyo nga, pero hindi mo naman ka-espiritu. O 70 nga tayo, wow, dami ng team ni Pastor Busa, wow. Convention, 70, wow. Ilan ang convention, 70, wow, dami. Pero ang tanong, ka-espiritu ba? Kasi sabi niya, alam niyo, nung pinag-aaralan ko to, sabi ko, Lord, why same spirit with the pastor? Why same spirit with Pastor Moises? Sabi niya, upang makatulong mo sila. Kasi mahirap po na ang dami naming nagtatrabaho, tapos ikaw nandun sa gilid, pakuya-kuyakoy. Hello? Ang trabaho maglinis ngayon. Hindi ka same spirit. Sabi, magpapadami, WTS. Ayan, WTS. Ay, pag na lang po ako, saka na lang. Pag medyo madami-dami nang mag-attend, hintayin mo pa yung madami, ikaw na nga yun. Amen. Ito na nga naglalatag na nga ng puso. Hello? Kaya, minsan, mali yung ginagawa natin, sa totoo lang. Kasi hindi talaga natin na-catch yung spirit nung pastor. Kaya iba, taliwas sa ipinapagawa ng Diyos yung ginagawa natin. Taliwas sa puso natin yung ginagawa na pinapagawa ng Diyos. Kasi hindi ka espiritu talaga. Hello? Sabi niya, pagdating nyo roon, bababa ako at makikipag-usap sa iyo, babahaginan ko sila ng espiritu. Espiritong ibinigay ko sa iyo upang makatulong mo sila. Sarap-sarap sigurong tingnan, no? Amen? Naku, pag nangyari po to, kasi ako po talaga nakikinig ako. Mahilig po akong makinig. Mahilig po akong magsulat. At nung last Friday yun, di ba? Nag-times si Pastor Bus, no? Nag-times siya. Ilan tayo nun? 30. Oh, sabihin natin 30 tayo nun. Tapos sa bawat isa, may 3 na isinama. Ilan yun? 300? Mahina ako sa math. Tulungan niyo ako. O, di katulad yan. Mahina ako sa math. 30 times 3. Ilan yan? 90? 90. Parang hindi pa kayo sigurado. 90 na agad. Diba? Hello? Sabi ko, oo nga, no? Grabe. Kung magdadala ako. Kasi ako na-challenge din ako eh. So, na-challenge po ako. Sabi ko, kaya ako nag-isip na agad ako sa sino ba yung 3 na yun?
Oo. At the same time, hindi lang yun dahil sinabi ng pastor, inilagay yun sa puso niya, binigay yun ng Diyos sa kanya. Alam niyo po, this is not a teaching about perceiving the man of God. No, 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 no. Pag nagtuturo ako ng ganito, ang laging isip nila, perceiving the man of God, no, this is you. This is us. Ito tayo eh. Amen. Paano tayo makakatulong? Hello? Let's be part, amen, of the pastor's burden. Paano ba ako makakatulong sa vision na yan? Yung vision na yan, magpadami ng tao sa church, maging ilang service. Paano? Una, ito, mag-attend ka ng WTS. Ngayon pa lang po, ina-announce ko na po, final call. This coming Friday po, final call po ito sa lahat sa atin na gustong tumayo, gustong gamitin, maging katuwang po ng church na ito at ng pastor. Final call po, this coming Friday, magkakaroon po ng discipleship with our Pastor Boost, 7:30. Lahat po ng pupunta, go. Gusto mong maging katuwang, gusto mong makatulong, gusto mong makatulong sa paglago ng church, hello? Hanggang sa mga nanonood, punta po kayo dito 7:30. At sa lahat naman po ng mga heads before, leaders, at the same time core, sa darating po na Sunday po, after Sunday service, meron pong meeting with Pastor Boost. Kasi bakit? Bubuo na po tayo ng team na talagang mga tatayo, talagang willing to serve. Amen? Dahil merong malaking gawain ang ibinibigay po sa atin. Amen? Sa ating church, sa ating pastor. At nawa po, tayo yung maging katuwang. Amen? I-clear na po natin yung isipan at puso natin. Magkaroon po tayo ng tamang puso. Tama ba? Nung last Sunday, ang unang-unang how to be the right person on the right season. Tama ba season? Have a servant heart. Puso lang na maglingkod. Amen? Yung masaya lang maglingkod. Hello? Masayang gamitin ka ng Panginoon sa lahat ng pamamaraan. Amen? At tandaan po natin, meron pong pastor na gagabay po sa atin, tutulong sa atin, para po magawa natin yon at maging katuwang po tayo sa gagawin po ng Diyos sa church. Amen? At wala po akong ibang challenge. Babalikan ko lang po last Sunday, be the right person on this right season. Huwag mo nang isipin na, ay, matanda na ako. No, 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 no. Hanggat meron kang maibibigay, maitutulong, tumulong po tayo sa church. Amen? Be that person, be that right person in this right season. Kasi wala naman pong ibang titingnan o hahanapin ng pastor eh. Wala naman yan, hindi naman yan pipili sa labas. Hindi siya kukuha. Kung pwede nga lang eh. Di ba, ang daming magagaling sa atin, mas magaling sa atin. Totoo. Mas magaling tumugtog, sumayaw, mag-istima sa tao, humarap sa tao. Madaming mas magaling sa atin, sa totoo lang. Very professional pa. Kaso hindi ganun ang pagpili ng mga magiging katuwang ng Diyos eh. Hindi ganun pumili ang Panginoon ng mga maglilingkod sa Kanya. Amen? Ang gusto pa rin niya talaga is yung may puso talaga ng paglilingkod sa Diyos. Amen? Hello? Hindi tayo yung paglilingkod na hindi mababayaran. Gusto niyo yan? Kasi sa totoo lang, hindi kayang bayaran. Amen? Yung paglilingkod natin. Amen? Totoo. Hindi kayang bayaran. Nalala ko, nag-full-time ako. Dumating sa point na talagang, kasi somehow, kahit full-timer, meron tayong natatanggap. Pero alam nyo, I'm not after of that. Kasi dumating talaga sa punto na, lalo na nag-pandemic, wala talagang, bagsak ang finance ng church, tama? Tama ba? Wala. Wala halos matanggap ang church. Sabi ko, wala pong problema sa akin. Kasi unang-unang commitment ko po naman ay sa Panginoon. Wala naman po sa pera. At the same time ako, personally, hindi kayang bayaran yung paglilingkod ko. Walang ibang magbabayad sa akin ang Diyos. Wala. Hindi ako kayang bayaran ni numan
ang Diyos lang. Amen? Hello? Kaya kung maglilingkod tayo, pakita natin yung paglilingkod na, Lord, ito yon. Amen? Maging katuwang tayo ng iglesyang pong ito, maging katuwang po tayo ng ating pastor. Amen? At focus po tayo sa gagawin ng Panginoon. Sabi mo nga sa katabi mo, be willing. Amen? To go with your pastor. Amen? Be a leader. Hindi ka leader, pero alam mo yun, pwede kang magpaka-leader at maging leader. Amen? And always catch the spirit of the pastor. Paano yun? Kinig. Hindi mo naman pastor, ano po ba ang puso mo? Pwede lang sanang ganun, no? Hindi eh. Makinig. Sabi mo sa katabi mo, makinig. Makipuso, sumunod. Amen? Yun lamang po, maraming salamat po. Nawa po, ay meron po tayong natutunan. Meron po tayong nailagay sa ating mga puso. And once again, this coming Friday, a final call po para sa ating lahat. Sa lahat po ng gustong maging kaparte, willing, to serve this church with our pastor. This Friday, 7:30 po, meron po tayong discipleship sa ating pastor booth. At yun lamang po. Sige po, lahat po tayo tumayo.